beloved, Boss Mike Cervera. Tignan nyo kung paano maging magkakaiba yung sinasabi nila. Pasok, Vic Rodriguez. Attorney Vic, sabi po sa amin ni Senator Bato, meron pala siyang invitation, no, na from the ICC para ho sa isang interview. Na? Ang presumption po ng iba, ako mismo, yun na po yung summon, no? At sabi din po ng grupo po ng mga umano'y biktima dito, nagkaroon naman ng summon yan, hindi nila pinansin. So, Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Nagkaroon talaga sila ng mga summons. Kaso mga kababayan, hindi nila pinapansin. Tulad ng sinabi ko ng mga ilang araw at kagabi, na paano yan nila mapag-aaralan yung kaso ni Digong, tapos sinisisi kay Pangulong Bongbong? Kasi mga kababayan, alam nyo, pinabayaan nila yung kaso. Pinabayaan nila yung kaso nila sa ICC dahil sobrang busy nila kakapanira sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang totoo dyan. Diba? Yan po ang totoo dyan. Kaya tignan ninyo mga kababayan, gulat na gulat sila sa mga nangyari. Tapos, kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos? Saan tayo nakakita ng ganyan? Yung katangahan, yung mga kabobohan nila, mga kababayan, binibintang sa iba. Ganun naman lagi, di ba? Kapag ka napalpak ka, ugali ng mga tulad nila, na kailangan yung kapalpakan mo, maghanap ka ng pagbubuntungan. Ganun ang ginawa ng mga yan. Tuloy. they were given the chance to answer all of these allegations. And eventually, Binigyan kayo ng pagkakataon para sagutin lahat yung aligasyon. May ginawa ba sila? Tanong ko sa inyo, may ginawa ba sila? Wala, di ba? Kaya ngayon, mga kababayan, wag na silang dapat magtaka kung bakit dumating at nandiyan at na-serve ang warrant niya. At saka mga kababayan, tandaan nyo, hindi lang si Bongo, si Bato at si Digong ang involved Marami sila. Maraming dinimanda sa ICC ang mga yan. Tuloy. kaya lumabas itong arrest warrant na ito. Yan. Ito hong pangyayaring ito, Yan. ng pagdating ng dating Pangulo, sakay po ng eroplano, and pagdating nga po sa tube, ito nga't na-aresto. Wala ho talaga ang inyong kampong kaalam-alam na mangyayari to on that day? Kita nyo? Wala ba kayong kaalam-alam sa mga na mangyayari ito sa araw na yan? Sagot, Vic Rodriguez. To be very open to you, Ted. Hindi makumpirma pero alam ni Pangulo. Kita nyo mga kababayan, hindi nila makumpirma. Pero sabi ni Bongo, alam na nila. Kita nyo kung anong pagkakaiba. Magkakaiba sila ng sinasabi at pangangatwiran. Langya, pwede ba mag-meeting muna kayo bago kayo humarap sa media? Kasi nababasa ng mga matatalino na ginagago nyo na yung taong bayan sa mga press release nyo. Dapat ang press release, mga kababayan, tugma-tugma para mas paniwalaan. Kaso nga, nabubuking ng taong bayan. Na pinaglolo ko na lang sila. Kaya yung iba, naku, ang hirap sumama. Diyan na lang kayo. Kami, aalis na. Tapos hahanapin ni Bongo, nasan na kayong mga tinulungan dati ni Digong? Pinupuntahan pa namin yung mga birthday nyo. Ayan, nanunumbat na. Pero sila mismo hindi magkakatugma, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, etong grupo ni Digong wasak na. Ano pa asahan nyo dyan? Pang-uutulang nila. Tama, mali? Di ba? Naniniwala ba kayo? Press 1 naman dyan! DDS. Kapag nagigising pa tsaka Ganito ang mag-isip ang mga DDS. Pakinggan ninyo to kung paano mag-isip ang mga DDS. Pakinggan ninyo. ganito mag-isip yung mga DDS. Kapag nagigising pa tsaka sa mga biktima ng EJK, it's either 1, addict ka, 2, pinoprotektahan mo yung mga addict, or 3, kampi ka dun sa isa. Wala po ba kayong kakayahang tumanggap ng dalawang katotohanan? Yan na nga, hindi nila kayang tanggapin yan, Utoy.
Hindi nila kayang tanggapin yan, Utoy. Kapag ka ikaw tumulig sa kay Digong, sasabihin nila, adik ka. Kahit na makita nilang mas gwapo ka. Di ba? Ganun ang pag-iisip nila. Pag tinignan mo yung mukha nila, mga kababayan, grabe. Hindi nalalayo sa mukha ni Digong eh. Tapos sasabihin, adik ka. Samantalang kay kinis-kinis ng itsura. Tapos sasabihin, adik ka. Ganun sila katindi. Oo. Pero mo pinintasan nyo. Yung mas pangit pa kayo. Oh. Tuloy, Utoy. Pakinggan nyo si Utoy, ha. Pakinggan nyo, maganda itong sinasabi. Ganito mag-isip yung mga DDS. Kapag nagigisimpatya ka sa mga biktima ng EJK, it's either 1, adik ka, 2, pinoprotektahan mo yung mga adik, or 3, kampi ka dun sa isa. Wala po ba kayong kakayahang tumanggap ng dalawang katotohanan at the same time? Pinag-uusapan po natin dito yung mga biktima ng EJK. Pero hindi po ibig sabihin nun na wala po kaming pake sa mga biniktima ng mga adik. Ang mga nabiktima sa EJK na inosente na nadamay sa war on drugs ay equally as distasteful sa mga taong nabiktima ng mga adik. Yung naratibong nilalaro ninyo na porke humihingi kami ng hustisya para sa mga taong nabiktima ng EJK, na mga taong nadamay, mga bata, mga sanggol, mga taong walang kaalam-alam sa droga. Akala ninyo, pinoprotektahan namin yung mga adik talaga. At isa pa sa mga pinaka nakaka-insulto na bagay na narinig ko ay porke humihingi ako ng hustisya para sa mga taong nabiktima ng EJK, bigla, tropa ko yung isa. Let me be perfectly clear that I dislike them both with a passion. Silang dalawa. Buksan po sana natin yung kaisipan natin at wag... Di ba balansi siya? Totoo naman eh. Normal lang yan. Ayaw nyo. Kay Pangulong Bongbong, okay lang. Ayaw nyo kay Digong, okay lang. Maging balansi kayo sa pananaw, okay yan. Walang problema dyan. Kasi nga mga kababayan, dito tayo sa mga biktima ni Digong. Dapat dun tayo. Umaayon. Kailangan ng hustisya? Tama naman. Bakit? Kaya namang ipagtanggol ni Digong ang sarili niya. Pero itong mga biktima, mga kababayan, maliliit, bata, pati sanggol. Biniktima niyan. Tapos sasabihin nyo kay Digong, si Digong pa rin ang mamahalin nyo. Walang mga kababayan, ewan ko na lang. Kung yung mga pag-iisip nyo, kailangan nyo nang ipatingin yan. Diba? Yan po. Kayo nang humusga dyan. At etong si Utoy, gusto ko yung sinabi niya rito. Balikan lang natin ha. Utoy, pasok. Ganito mag-isip yung mga DDS. Kapag nagigisimpatya ka sa mga biktima ng EJK, it's either 1, adik ka, 2, pinoprotektahan mo yung mga adik, or 3, kampi ka dun sa isa. Yan na nga. Ganyan na nga. Di ba? Ganyan na ganyan sila. Makikita nyo naman sa comment section. Kung tawagin na lang tayo dito, adik, bangag, ngiwi. Okay lang mga kababayan kasi alam naman natin na mas pangit pa sila sa atin. Tuloy. Wala po ba kayong kakayahang tumanggap ng dalawang katotohanan at the same time? Pinag-uusapan po natin dito yung mga biktima ng EJK. Yan ang dapat na pinag-uusapan ngayon kasi yan po yung trending. At yan po ngayon ang dapat tutukan. Ano po ang dapat nating pag-usapan? Biktima at ang nang biktima. Ang nang biktima, si Digong. Ang mga biktima, nananawagan ng hustisya. Saan kayo papanig doon? Doon lang yan. At doon nyo na masusumpungan kung sino ang may malinaw na kaisipan. Kayong mga kababayan, nakikita nyo naman, ang iniiyakan yung nambiktima ng maraming mga Pilipinong mahihirap nating kababayan. At ngayon mga kababayan, lumalabas na mga kabataan sa kanilang pananaw. Lumalabas tayo para naman, protektahan at ipagtanggol itong mga biktima na yan. Sabi nga ni Addictos Rex dito, justice for the EJK victims. So sa kanila, justice, bring back home. Sabi nga nila, bring him back. Yan ganyan, mga sinisigaw nila. Putik na yan. Diba? Sige Utoy, tuloy mo. Pero hindi po ibig sabihin nun na wala po kaming pake sa mga biniktima ng mga adik. Correct. Ang mga nabiktima sa EJK na inosente na nadamay sa war on drugs ay equally as distasteful sa mga taong nabiktima ng mga adik. Yung naratibong nila... Yan na nga kasi mga kababayan Yan yung lagi kong ini-explain sa inyo. Na mga kababayan, gusto nila
kapag ka nakagawa ng masama ang isang adik, lahat na daw yung mga adik pare-parehas na. Tandaan nyo, may kanya-kanyang criteria. May adik na nasira ng ulo tulad ni Digong, kaya pumapatay na. May adik na manyakis tulad ni Kibuloy, kaya nang gagahasa na. May adik na malungkot at dinadaan lang sa paggamit ng droga para daw makalimutan yung problema niya. May adik na tumikim lang pero tawag dahil gumamit ng pinagbabawal na gamot, adik na rin. Diba? Pero tandaan ninyo, kung gusto nyo na parusahan itong mga adik na to, sang-ayon ako. Pero, wag nyong so-shortcutin, wag nyong babaliwalain ang ating saligang batas, Constitution. Kasi mga kababayan, maraming hindi aayon. Kaya nga tayo gumawa ng batas para sundin yon. Ngayon, kung gusto nyo pala ng ganyan, sang-ayon ako. Pero, baguhin nyo ang Constitution. Ganun lang kasimple yun. Tama, mali? Oh, pero bakit? Sila mismo na sumisigaw ngayon ng hustisya, iayaw nilang ipagalawang Constitution na yan. Kundi pa naman mga buang talaga. Pag hindi pinatay, binibaby. Di ba mga kababayan? Napakasimple. Oh. Wala kaya. Pabago nyo Constitution. Pabor ako. Pagpapatay nyo lahat ang gumagamit ng droga. Di ba? Oh, para kasing dito yan eh. Nakagawa sa inyo, niloko kayo ng isang lalaki, isang babae. Sasabihin nyo, pare-parehas lang yung mga lalaki. Bakit? Lahat ba ng lalaki na yon tumira sa inyo? Lahat ba ng babae na yon tinira nyo? Putik na yan! Anong klaseng pag-iisip yan? Lang yan. Ang simpleng-simpleng unawain. Hindi nyo maunawaan. Tama, mali. Tama ba, mga kababayan? Alam niya, parang yung mga kaibigan ko. Puta, iisang lalaki lang naman ng loko sa'yo. At saka iisa lang, yung naging utu-utu ka ron eh. Tapos sasabihin mo kaming lahat ng lalaki, manloloko? Oh, di ba? Dinamay nyo na lahat, oh. Wala na. Wasak na sila. Hindi na to obra. Oo. Ilabas nyo na yung pinakamagaling nyo vlogger. Oo. Tatapatan ko lang ng anino ko. Pangangatwiran lang. Napakasimple lang mga kababayan. Di ba? Paano gawa ng mga fake news sa mga inang-ina? Pati yung mga sundalo, nagpunas lang ng pawis, ginawan pa ng eksena, ginawan ng istorya, ginawan ng nag-iiyakan yung mga aresto kay Digong. Uy, utot nyo. Tuloy, ito. Our beloved Boss Mike Cervera.